Hello, kumusta? Salamat sa Diyos at nandito na tayo sa ating live, sa ating record. Napakabuti ng Panginoon. Bagong lahat ay narito ako para hayag ng mabuting balita at kasabay sa gabing ito yung pag-awit ng awiting magkalangit. Kumusta po kayo mga kaibigan? Magandang gabi po sa ating lahat. Kamali pala ko. Dapat pala palakpak lang. Purihin po ang Panginoon at napakaganda yung mag-practice ako sa mga ganito para magamit for the glory of the Lord. Dito po ang kailangan natin na matututo sa live sa kwan na ito at makapag-share ako ng salita ng Diyos. Kaya purihin ng Panginoon na pinagkalooban ako ng ganitong mga instrument para magamit sa araw-araw ng pag-share ko sa inyo ng Ebanghelyo. Napakabuti ng Diyos. Kaya kagabi ito mga kaibigan, mga kapatid, narito po ang ating topic ngayon, ang ating pag-usapan ay patungkol po sa kaligtasan. Okay. Kaya dalangin po sa Panginoon naway mapakinggan at masubaybayan ninyo po ang ating topic ngayon. Okay. Salamat sa Diyos. Purihin ng Panginoon at atin siyang palakpakan. Hallelujah. Okay. Glory to God. At magsimula po tayo. Ang ating topic ngayon ay patungkol po sa kaligtasan, salvation. Sabi dito sa Episo chapter 1 verse 13, nasa pamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. At sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng paghirang sa inyo. So, ang sinasabi ng mga verse dito bago tayo maligtas, kailangan nating makinig at maniwala sa mensahe ng mabuting balita. Kung tinatanggap natin na ang kaligtasan ay kay Jesucristo, katatakan tayo ng banal na Espiritu bilang tanda, sign na tayo ay mga anak ng Diyos. Pero bakit kailangan tayong maligtas? Anong mali sa atin? Bakit kailangan nating maniwala kay Jesus bilang daan sa kaligtasan? Ngayon po, mga kaibigan, pasalamatan ng Diyos, sasagutin natin ngayon ang mga katanungan ito. Glory to God. Ngayon, una po, na kailangan nating maniwala kay Jesus bilang daan ng kaligtasan. Una, may hadlang na humiwalay sa Diyos at sa tao. Hadlang na ito. So, naramdaman niyo ba, mga kapatid, parang malayo sa atin ang Diyos? Lahat tayo ay parehong nakadaramdam ng ganyan. Ang pakiramdam na malayo ang Diyos ay nagbibigay ng kaisipan sa marami na ang relihiyon at ang paggawa ng mabuti ang makapaglalapit sa atin sa Kanya. Gayon pa man mga kaibigan, dahil ang pagkaiwalay natin sa Diyos ay hindi pisikal. Walang anumang pagsisikap ng tao ang magsisilbing tunay
sa puwang na ito. Ano ang dahilan ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos? Ang sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Sabi ni Propeta Isaiah. Number 2, ang kasalanan ang makapaghiwalay sa atin sa Diyos. So, ang pagiging hiwalay natin sa Diyos ay maliwanag sa Biblia. Okay, sandali. At kailangan natin. Okay. Tuloy po tayo. Okay. Ang kasalanan ang nakapagpahiwalay sa atin sa Diyos. Ang pagiging hiwalay natin sa Diyos ay maliwanag sa Bible. So, ang Diyos ay banal, alam po natin yon. At tayo naman ay makasalanan. Ang Diyos ay matuwid, tayo ay masama. Ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23. So ituloy natin sa Romans chapter 6:23 naman, ang kamatayan o pagkahiwalay ang kabayaran sa kasalanan. So number 3 po, ang katarungan ng Diyos ay nangailangan sakripisyo para sa ating kasalanan. Dahil ang Diyos ay makatarungan. Alam mo po, sinisigurado ng Diyos na mapaparusahan ang kasalanan. Dahil ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Have mercy. Hindi na gustong malayo sa Kanya ang tao. Yan ang totoo. Ang banal na solusyon sa problema ay si Jesus Christ. Ang tanging anak ng Diyos na naging sakripisyo para sa kasalanan sa buong mundo. Sabi sa Hebreo chapter 9:28, gayon din naman si Kristo minsay inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Tingnan ninyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. 1 John, sa John 1:29. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 25 to 26, siya ay inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa kanya kay Jesus. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya ay matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumampalataya kay Jesus. Iyan po, purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, number 4 po, nagbayad na si Jesus para sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Glory to God. Anong nangyari doon sa cross? Inako ni Jesus ang ating lugar para sa kaparusahan. Tinanggap niya ang kanyang sarili, ang parusa at kahirapan upang tanggapin natin ang kanyang mga pagpapala at kayamanan. Mababasa natin po sa Galatia chapter 3 verse 13-14, sa 2 Corinthians chapter 18:9. Inako niya ang ating mga kasalanan upang maging matuwid tayo. 2 Corinthians 5:21, dahil wala siyang kasalanan,
Siya lang ang karapat-dapat na magbayad para sa ating kasalanan at mamamagitan sa Diyos at sa sangkatauhan. So ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ginawa ni Jesus sa krus at hindi base sa mabuting ginagawa natin para sa Kanya. 2 Corinthians chapter 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itunuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Glory to God. Okay mga kaibigan, number 5. Maliligtas tayo kung magsisisi tayo sa ating mga kasalanan at magtitiwala kay Kristo. So lahat tayo ay nagkasala laban sa banal at matuwid na Diyos. Ang impyerno at pagkahiwalay mula sa buhay na presensya ng Diyos ay resulta ng kasalanan. Sa kabilang banda, mapamahal din siya at ayaw niyang magdusa tayo sa impyerno na walang hanggan. Ipinadala niya si Jesus para magpagbayaran ng ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo. Romans chapter 5 verse 8. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Okay. Dahil si Kristo ay hindi kailanman nagkasala, walang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Sa pangatlong araw, nabuhay siyang muli. Yan ang katunayan. Buhay si Jesus, mga kaibigan. Narito siya ngayon at handang patawarin ang sinumang gustong talikuran ang kanilang mga kasalanan. Handa niyang iligtas ang sinumang ipagkakatiwala ang kanilang sarili sa Kanya. Ang mensahe ng mabuting balita ay ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ipagkasundo ang makasanlibutan sa Kanya. 2 Corinthians chapter 5:19. Kaya mga kapatid, makakatanggap tayo ng kaligtasan kung ilalagay natin ang ating pananampalataya sa nagawa ni Jesus doon sa cross para sa atin. Sa halip na subukang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, kailangan nating maniwala na hindi siya natili sa libingan. Sabi ng Biblia sa Romans 10:9-10, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Hallelujah! So dito na po ako magtatapos ang pagsasabuhay. Kaibigan, handa ka bang pagsisihan ang iyong mga kasalanan at ipagkatiwala ang iyong buhay kay Kristo? Handa ka na bang sumunod sa kanyang buong buhay mo? Handa ka bang manalangin ng panalangin ng pangako o commitment? Kaibigan, yumuko tayo at tayo manalangin para sa kaligtasan. Hallelujah. Tayo manalangin, sumunod kayo sa panalangin. Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo nang may pananampalataya na ipinadala ka ng Diyos bilang sakripisyo para sa aking kasalanan. Naniwala po ako na ginawa mo doon sa krus. Naniwala din ako na bumangon ka mula sa libingan. Ikaw ay buhay, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas.
Panginoong Isus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako at linisin. Panginoong Isus, pumasok ka sa puso sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Mabuhay ka sa akin. Simula sa araw na ito, Panginoon, susunod ako at maglilingkod sa iyo. Panginoong Isus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po dahil sa iyo ako ay naligtas. Sa inyo ako ay pinatawad. Sa inyo ako ngayon ay anak na ng Diyos. Sa inyo mamamayan ako ng langit, wala na akong bahagi sa impyerno. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Amen po. Amen po. God bless. God bless.